Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag, ginamit na baril ng abogado, hindi pala sa kanya, tunay na may-ari ng baril. Nasaan na? Mga residente, nag-aalala, bahay daw nila matitibag na dahil sa creek na lumalaki na. Tindahan nyo, pampubliko, bakit pinapabanyo ako? Gusto ko lang naman mamili sa grocery store nyo. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag. Sinong nanutok sa inyo? Attorney Apasan po. Na-trigger po yun dun sa sumbong ng asawa na mali yung kakarating sa kanya. Can you imagine, hindi ninyo alam, hindi nyo inimbitahan, did you invite the person who owns the firearm? Yes or no? Hindi mo masasagot. Wala akong makitang clear and present danger banta sa buhay niya. Siguro masyado lang siyang jumpy, nervyoso, dala ng init niya. Importante, sir, importante, imbitahan nyo. Kasi pag inimbitahan nyo yan, may responsibilidad yung nagmamay-ari niyan. Kaya mariing po kami sa aming mga sinasabi rito. Una sa lahat, mga boss, I'm a responsible firearms gun owner. May training po ako dyan. Ganon din po yung aking anak na si Carl. So, kasama ko. Pag pinag-usapan po natin ang mga firearms, it comes with responsibility and accountability. Responsable ka, may pananagutan ka, ligtas, na walang madidiskrasya, na kung minsan ikaw ay paano napunta ka pareho dito sa Maria Joseph? Napakahaba nito. So, sa atin lamang, ang gusto natin makita rito, total napag-usapan na natin. Again, naging malaking issue na po ito, ano? Linawin po natin, we're not here to demean anyone. Nagagalit din tayo, Carl, kapag medyo yung mga bagay na gusto natin makuha ang matugunan, ang kasagutan, hindi nangyayari. Yes. Di ba? Ang gusto lang po natin matugunan, maaksyonan. Na masolusyonan, kung kinakailangan masolusyonan, ang susolusyon po yan kung sino pong mga kinaukulan. Kaya, well, kung kakausapin natin uli ang nagmamayari kahapon, I think we should, siguro at this point in time, total alam naman nila ng mga tao na ito'y part na to, na part 2 na to, we need to go straight doon sa mga doon mismo sa ito'y mga dapat sumagot dito at ako'y hinahanapin. So, RCSU. Okay. So, kung ang sa RCSU na ako'y nakikinig, sabihin na po natin dito, ang sa RCSU, yung chief ng RCSU, si Colonel Michael Jan Riego, Chief Regional Civil Security Unit ng Mimaropa, siguro at this point in time, nakaabot na sa kanila. Again, nakaabot na sa kanilang issue, alam na po siguro nila, nag-iimbestiga, unless kung wala pa silang alam, then we can tell them just a little bit about what happened yesterday. So, diretso na po tayo, wala na tayong complainant dito. So, we waive yung sinasabing pag-i-interview sa mga complainant kasi tapos na. Ang pinag-uusapan na lang dito, para matapos na agad, ano ang mangyayari doon sa baril. Tapos na po yung sa mga complaint. So, we don't need to interview the complaint. Carl, interview si Colonel Riego. Alright, si Police Colonel Michael John Riego, Chief Regional Civil Security Unit or RCSU ng Mimaropa. Magandang umaga po sa inyo, Colonel. Magandang umaga po, Sir Ben, sa lahat ng inyo pong tagapakinig. Alright, Colonel, ako po si Carl Bitag, co-host mo ni Sir Ben ngayong araw. Colonel, Lieutenant Colonel, matanong ko lang yung tungkol dito sa case na kung saan nailapit na po namin ata sa inyong tanggapan. Itong tungkol sa isang barel na ginamit ng isang abogado na hindi pala nakarehistro pa sa kanya. Yes, sir. Bali, sir, yung incident po niyan na nangyari niyan noong August 7, sir. Then, yung investigator po ng Calapan City Police Station made a request for the firearm verification of a certain firearm, a pistol CC9mm with serial number Y3595, which expired last March 6, 2015, sir. Based on our... Okay, sir, sandali lang. March 6, 2015, huling narehistro or huling time na nakarehistro yung barel. Tama po ba? Yes, sir. Okay. That is why, sir, meron tayong mga list of expired firearms which were downloaded to our police station na nakakasagot po kung sa... Opo. Okay. At based nga po dun sa natin, sir, kasama ito sa mga listahan na unrenewed yung kanyang registration which is subject for the offline cut-off ng ating mga police station. Okay. So, kasama po ito, sir, doon.
at pinapind out kasi ito po kasi mga ganitong firearms na expired na hindi na-renew, kinakatok po and the police station ay directed them to surrender or deposit yung expired firearm registration na yan while they are processing the renewal of their Okay. registration. Okay. Sige, Colonel. Yes, sir. Okay, salamat po Colonel. Si Bena po ito. Nakalive po tayo sa IBC TV 13, CLTV 36. Yes, sir. Nabanggit niyo po Colonel yung sinasabing upland katok, which is pag nag-expire na yung baril na nakikita naman yan, nakaregister kung kanino, eh kinakatok po yung bahay ng... ako nga, sir, one time nakatok din ako eh. Yes, Kasi sir, nakalimutan ko ata na yung mga umabot na mga 3 months na hindi. Okay lang po sa akin yun kasi nakalimutan ko talaga. It was a mistake. So, na-register ko po agad. May penalty po yun. Okay? Nakita ko. So, dito sir kasi parang it is unthinkable na March 15 pa, expired na yung baril. Ito po ba, sir, na lumipat-lipat na? Ano ba nangyari dito? Parang since 2015, 11 years ago, na parang, it's considered loose firearms na, sir. Tama? Yes, sir. Ito nga po, sir, yung subject ng investigation ng Ayun. Calapan City Station Aha. na paano napunta kay Atty. Yan. Joseph Ryan Chua Apasan itong firearms na ito. Mhm. At yan po, sir, ang inaalam pa nila. Mhm. At yun naman po dito sa Regional Civil Security Unit Mimaropa, ay nagbibigay po kami ng mga records ng firearms sa kanila. Okay. So, Okay. ito po ngayon, sir, ang aalamin ng Calapan City Police Station, paano napunta Mhm. kay attorney itong hindi na-renewed na firearms. Mhm. Okay, okay. Sir, meron kasing situations kung minsan baka ilang may-ari ng pinanggalingan niya na hindi naman narehistro, tinago. So, mapuputukan po yan, sir, yung original na may-ari niyan na hindi niya narehistro, siya po yung magpapaliwanag una sa lahat, sir. Tama? Para matrace po kung saan yung firearms. Tama po, sir? Sir, tama po kayo, sir. Subject for interview or investigation, sir, yung talagang registered owner na ito, kung wala siyang kaukulang documents. Halimbawa, sir, kung nawala ito, dapat meron siyang affidavit of loss. Ayun. Na hawak mo. Tama. Then, Sir. kung ito naman, sir, ay nabenta, dapat itong owner na ito ay meron siyang deed of sale Okay. na hawak Alright. na napatunay na nabenta niya ito. But the problem, sir, kung binenta niya ito, dapat yung bumili, sir, Oo. i-transfer yun. Halimbawa, sir, Okay. sasakyan. Di po ba pag sa sasakyan, Tama. pag binenta mo, dapat obligasyon ninyo na ma-transfer Mhm. yung pangalan. So, Okay. dito po sa sitwasyon na ito, sir, kung binenta man ito ni Mr. Barula, piso ng record, sir, ang may-ari nito si si Barola, Mr. Barola po. Mhm. At hindi na i-transfer. Mhm. Kaya nakapangalan pa rin sa kanya. Ang iimbestigahan nga po Okay. natin dito, sir, ay Okay. ano ba ang naging dahilan Mhm. at itong baril na ito under the name of Mr. Victor Castillo Barola ay napunta sa possession ni Attorney. Atty. Joseph Ryan Chua Apasan. Okay. Sir, ako'y medyo naintindihan ko po, sir. Salamat po, sir, dahil ang ginagawa niyo po, informational, educational, nakakatulong po kayo, sir, to walk through niyo po ang mga ganitong klaseng issue. Malaking bagay po yan, sir. Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit na may Maropa po kayo, it applies to all the regions nationwide na po yan, ang inyong pananalita, sir. It applies to all. Ngayon, sir, hindi ba, sir, merong, the burden to explain, the burden to be investigated, yung taong in possession of that loose firearms, ginamit niya po, panunutok, may grave threat na po. He's now in possession of a loose firearms. Ang gusto natin mangyari, naibenta ba sa kanya, sir? Naibenta ba, gusto lang namin, sir, ganito lang. Naibenta ba sa kanya? Kung naibenta sa kanya, dapat pinarehistro niya, sir. He cannot carry the firearms na wala pong rehistrasyon, wala pong permit to carry. Why is he in possession of a firearms na hindi sa kanya? Anong pananagutan po ng attorney? Kung ganon, anong sampang kaso ilalagay sa kanya? Sir, bali po meron tayong batas dyan, yung tinatawag natin na Republic Act 10591. Ito po yung Comprehensive Law on Firearms and Ammunition.
So, yung po mababiolate niya, illegal possession po siya ng unregistered firearms. Come to think na wala rin po itong si attorney na license to own and possess firearms. At yung hawak po niyang baril, sir, ay unregistered pa. So talagang liable po siya dito sa ating comprehensive law on firearms, yung ating Republic Act 10591. So lumalabas, sir, he's in possession of a loose firearms. Yes, sir. He tama did po not, kayo. kung sakaling siya man nabili niya, sir, dapat nirehistro yung abogado po siya, alam yung batas. Alam niya rin po, Yes. sir, kung anong illegal na ginawa niya. Dahil we expect more kapag ikaw ay abogado at alam mo mga batas. Responsibilidad niya yan. Kung sakaling nagkulang man yung nung binalhan niya or nakuha niya, ang gusto kong intindihin, pinahiram ba sa kanya? Kinuha niya ba? Napulot niya ba? Ba't niya dala-dala? Eh yun pong... Yun po, Sir Raya, yun ang ginagawang investigation ng Calapan Police Station. Okay. Kung paano itong baril na ito ay napunta kay attorney. Ito ba ay napunta kay attorney na may nagbenta sa kanya? Ito ba ay yung tinatawag natin na napulot lang o nawala? Kasi kung yung may-ari po talaga, katulad ng sabi ko kanina, na kung yung may-ari ay may hawak na deed of sale, itong si Mr. Barola ay may hawak na deed of sale, ibig sabihin, nabenta niya. So, but yun nga, ang pagkakamali nila nung binenta, dapat the ownership of the firearm ay malilipat din kung sino Okay. bumili. Alright. But I think po, sir, i-remind ko rin po at para sa kalaman ng lahat, hindi pwedeng magbenta o bumili ng baril na expired in registration. At sa ngayon, sir, hindi rin pwedeng bumili ang isang private individual o kahit sino, sir, nang walang license to own Patay. and possess firearms. Nako, Dapat sir. mayroon po ng Nako. license to own and possess firearms bago ka Nako. magkaroon ng makabili Okay. ng firearms po, sir. Sir, malaking So, ito bagay po. Magkaroon ng illegal, transfer o illegal kung nabenta man mo, sir. Okay. So, hindi sila dumaan sa tamang procedure kung ano po magkaroon ng firearms. Sir, kami po'y nagpapasalamat po sa mga impormasyon. Napakahalaga po yung binigay niyo pong impormasyon na yan. Isang bagay na dapat matutunan po ng lahat. Nagpapasalamat po kami na kayo po'y nagbigay linaw po. Ano sinlinaw ng sikat ng araw inyong paliwanag, sir. We will leave it all up doon sa investigation po ninyo, sir. Dahil may mga batas naman po tayo. Yung sinasabi ninyo, number 1, kay attorney, illegal possession of firearms siya. Number 2, unregistered firearms, possession of unregistered firearms. Number 3, yung loose firearms ang hawak-hawak niya. Lahat po na yan, may kaakibat na pananagutan sa batas. Kung sampa ang kaso, abogado pa naman siya. We expect more from him, but then again, mag-iimbestiga po kayo. At medyo tatabi po muna kami. We will be updated kung ano pong nangyari. Maraming salamat po sa inyo, Police Lieutenant Colonel. Sa inyong pagkakataon na binigay sa akin upang kahit pa paano po may paliwanag po namin yung batas tungkol po sa firearms. At ito lang po, sir, with your permission, sir. Yes, go ahead. Sabi ko nga, ang ating pong mga kababayan, ng ating mga kapwa Pilipino ay na mayroong pagmamayari ng firearms ay ang hinihiling lang po ng Regional Civil Security Group o ng Civil Security Unit na sa pamumuno po ng aming magaling na Director, Police Major General Aden Tupas Lagradante, sir, ay maging responsible gun owners po tayo, gun holders. Okay. So kapag expired na po yung lahat naman po ng region ay merong mga tutulong kung paano po ma-renew yung kanilang firearms, nandito po kami para tulungan po sila para ma-renew at sa mga gusto naman pong magkaroon ng firearms ay meron po kaming mga opisina dito sa Calapan City at may mga caravan ng LTAP po at firearm registration kaming ginagawa sa iba't ibang mga probinsya, sir. So sa ating mga firearms holders, be a responsible firearms owners po. Yun po lang po ang hiling po natin para po sa ikakabuti at ikaliligtas po ng ating bawat mamamayan. Okay. Sir, kami po nagpapasalamat at mabuhay po kayo, sir. We expect na maganda pong magiging resulta ng investigasyon. Pananagutan po dun sa abogado. Kayo naman po, sir, yung protocol and the process na in-explain nyo na po. Sinlinaw ng sikat ng araw na po yan. Sinabi ninyo, nakikinig po sa atin, whether dyan sa Maymaropa at sa Luzon, Visayas at Mindanao, iisa lang naman po ang pamantayan. Iisa lang naman po yung ginagamit na yung sinasabing procedure aspect na
kung kinakailangan maging responsible gun owner. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat din po, sir, at mabuhay po kayo at patuloy pa po lumaganap ang inyong magandang programa, sir. Okay. Thank you, sir. Carl, siguro kausapin mo na rin si Regional Director. Sila ngayon, so lalabas, mag-iimbestiga sila ngayon. Yes, Okay, yes. so medyo tatabi muna tayo kasi for proper investigation, police work na yan. Pero naging malinaw yung investigasyon at yung sagot ng ating kanina, yung panauhin. Yes. So we're thankful kay Colonel Diego. Siguro ikaw naman kausapin mo ngayon itong Regional Director na si Police Colonel, Provincial Director pa. Yeah. Si Provincial Director Edison Revita, magandang umaga po sa inyo, sir. Sir, magandang umaga po. Yeah. Colonel, Sir Ben, magandang umaga din po. Colonel, ako po si Carl Bitag, co-host mo ni Sir Ben ngayong araw. Colonel, Yes, sir. ano po masasabi ng ating Oriental Mindoro Provincial Office gawa dito sa nangyaring insidente? Ngayon, sinabi po again ni Sir Ben, hindi po siya nagagalit doon sa mismong tao, bagkus doon sa mga nangyari at nagawa. So, ano pong masasabi natin, sir? Ano pong gagawin natin base po sa mga nasabi din ng RCSU, sir? Yes, sir. Actually, sir, napanood ko rin ho yung regarding kahapon sa interview. Yun ho, nag-conduct pa kami ng further investigation. Nalaman ho natin na itong si Victor Castillo Barola, yung original owner nitong baril. So, we make an effort para malocate po siya. Mhm. At it turns out po na nabanggit niya ho niya na naibenta niya ho itong baril na to last October 24, 2011 pa kay Mr. Leopoldo Magpili. Naibenta ho niya sa kanya, kaya lang po ay it seems hindi rin ho na i-register, hindi na ilipat mula Okay. kay Barola at kay Magpili. Mhm. So, ganun pa man po, sinundan na uli natin, hinanap po uli natin itong si Magpili. At we were able to contact him kaninang umaga ho at medyo nagkaroon na ho tayo ng linaw dito kung Okay. paano nga ho yung tanong ho nyo kung paano napunta kay attorney o sa suspect natin. Okay. At sa initial na pagtatanong ho natin sa kanya ay ang nabanggit ho niya ay way back 2019 ay naibenta rin nga ho niya sa ating suspect ito, pero wala ho silang deed of sale. Verbally lang ho yung kanilang usapan. No. Okay. So, yun So, ho yung mga tinitignan ho natin ngayon na alam ho natin na idadagdag na rin ho natin to. Kinukuha na rin ho natin Okay. ng statement. Etong si Mr. Magpili para Okay. Yeah. magbigay linaw po. Okay. Paano nga ho niya nailipat yung baril na yan. okay. Colonel, matanong ko lang, no, regarding sa nabanggit nyo, 2019 nagkaroon ng bentahan dito kay abogado. Kaso, walang umanong nangyaring deed of sale at Yes, sir. tama po ba ang aking knowledge na wala ding LTAP itong si abogado? Yes, sir. Wala rin po siyang LTAP. So, yun nga po. basically, illegal po yung sale na yun. Tama ba? Yes, sir. Definitely. So, with that said, sir, ano pong posibleng ikaharap ng nitong binabanggit na si Magpili at nitong abogado dito sa nangyaring number 1, illegal na bentahan, at the same time dito sa paggamit ni abogado ng barel at paglabas ng barel dun sa nangyaring insidente? Ano pong nakikita natin, sir, ng mga posible? Kasi ang nangyari na RFI ng korte due to lack of evidence. Sir, sa tingin nyo ba, sir, now, magagawan ba natin ng paraan na with sufficient evidence na? Yes, sir. Definitely. Sa tingin ko naman, sir, based on sa statement itong ni Magpili kung paano nailipat yung Okay. mula sa kanya at paano niya ibinenta. So, kinukuha Okay. Colonel? Sir, Magpili po, interview natin. Okay. Okay, Colonel, si Sir Ben po. Sandali lang. Colonel, alam nyo kasi Colonel, nakita na po natin kung saan po, tinitrace po natin yung firearms. Ano po ang pananagutan ngayon ng abogado na gumamit itong loose firearms? Lahat po lahat po nasa balikat niya ngayon. Siya po ba iimbitahan, maimbestigahan para masampahan ulit ng tamang kaso? Dahil may pananagutan po siya, abogado pa naman po si Attorney Apasan. Pagkatapos hindi niya ginawa yung tama, anong klaseng abogado to? Ay, chinek po namin, rehistrado po siyang abogado, pero unethical yung kanyang ginawa. Alam niyang batas, nilabag niyang batas. Pero binili niya
siya po ba'y dapat imbestigahan tapos tanungin bakit ginawa niya? Anong kaso may sasampa po ng pulis? Dito po kay Attorney Sir, Apasan. i-refile lang po natin Okay. yung illegal possession niya. Okay. Sa kaso natin sa kanya. At Alright. lahat po ng documents pa para lalo pa makakapayun. Alright. With that, Police Colonel, kami nagpapasalamat na ngayon na nagsalita na po kayo at medyo dito sa parting to, siguro we look forward na mareresolba po yung kasong ito na naipalabas na po namin kahapon. Now, salamat po sa inyong pagpapaliwanag. Looking forward to a very good outcome of the investigation, sir. Mabuhay po kayo, sir. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat. At gusto ko lang pong iparating din sa Alright. victim natin. I will assure them na dito po kami, ang kapulisan po dito sa Oriental Mindoro ay handang tumulong para lalo ho nating mapanagot kung sino man ho yung nagkasala. Okay. Well, with that, Maraming salamat po, Sir Ben. thank you. Alam mo, Carl, ganito, napag-usapan siguro mo natin, Carl. Yes. Mhm. Kung kayo po'y mga mahilig sa baril, check niyo po kung may expired na pong license ninyo. Kung kayo po'y hindi lang mahilig, license, be responsible. Yes. Mhm. Hindi lang po responsable, sigurado, alam niyo rin po ang paggamit ng baril. Kinakailangan, hindi lang po dyan, make sure that you are responsible at medyo wala po kayong sapak sa kokote. Kung kayo po'y may sapak sa kokote, may sira sa ulo, hindi po dapat kayo nagbabaril. Ngayon, sa amin lang po, narinig nyo na po, public service na po to, medyo nag-overtime tayo, Carl, but it doesn't really matter for the greater good of everybody. So, ang sa atin lamang dito, yung nag-aantay sa atin ng complainant, pero we don't have to. Para sa atin lang siguro at this point in time, we can waive yung complainant kasi nilalaan na natin dito, tapos na yung complaint kasi dito we're now going after their firearms. So let it go. Kausapin na lang natin complainant off the air. We don't have to put it on the air kasi pagbabalikan natin, Carl, pwede ba? Just take it off the air na parang tapos na. Bakit nagkakantay? We will interview just because I want to see sino bang hawak ng Sinong may hawak dyan pwede? We're not gonna be doing the interview anymore. Okay, good. Ang tigas ng ulo. Kanina ko pa sinasabi pa ulit-ulit eh. Hindi na po namin interesado doon hakalkalin yung mga complainant kasi may kasalanan din complainant eh. Nag-trigger. Pero ano pa mas malaking kasalanan nung sinasabing abogado. Yes. Kasi yung abogado na yun, ayaw ko magkaroon ng katawagan ng respetuhin ko ang pagiging abogado dahil isa, yung kapatid mo, abogado rin. Tama. May anak po akong abogado, nasa public attorney's office pa naman. So, nirarespeto ko po ang sa akin lang, go the extra mile and be more responsible. Lalo lang ito, abogado pong dito yung, sangkot. So, in-expect natin dito, sa next time, kahit sino, both ways, pakikipag-usap po natin sa tao kung tayo po'y business owner. Malumanay po, disente. Huwag po natin sabihin, bumalik ka, sasampalin ko. Nag-trigger po yun. Yung pananalita po natin, sometimes, nag-gets ba bang ibig sabihin? Yes. If you're a business owner, may kasabihan, the customer is always right, but the customer can be wrong most of the time. Kaya nga, may kasabihan na po pwedeng yung customer na yun, i-deny mo na lang yung service politely. With diplomacy. With diplomacy and nicely. Huwag na yung mag-aaway kayo. Kung saka hindi kayo magkakasundo, siguro magtawag na lang kayo ng barangay para maayos. Yes. Na hindi na humantong sa ganun. Kaya lang, sabihin natin, ang epekto ng problema, yung lumapit sa atin. Yes. At ayaw natin i-air na kasi tatago natin yung pagkakalanlan. Ang dahilan ng problema ngayon si abogado. Bakit? Bakit? Pwede naman kayong kumuha ng, ba't kailangan mo nagdala ng baril? Ba't nagdadala-dala ka ng baril na unlicensed? Yun lang aming gustong sabihin, boss. Kaya ikaw, Attorney Joseph Ryan Apasan, nananawagan kami sa iyo, hindi ka namin tinatabla. You can call us if you're calling us now, kahit mamaya. You can call us, we'll get your side of the story. Ang problema, misis mong abogado ba ang misis mo? Or baka piskal ang misis mo, or judge ba ang misis mo na nahihiya ka? Dapat man mahiya ka. Binibigyan ka namin ng pagkakataon. Speak up. Or kung wala, we'll understand what happened to you.
Ganun lang kasimple, Carl. Siguro sa atin at this point na nag-overtime na po kami. Binigyan po namin talaga ng full-blown investigation, pati yung proseso, para maintindihan niyo po. Again, nire-respeto po natin ang lahat ng mga resource person po natin dito. Yes. Hindi po namin insultuhin. Pero kung minsan, umaabot yung mga resource person namin dito, may mga kung minsan di mo maintindihan, sapak na ewan, na naiinkwentro natin yan. So, nagkakamali rin po kami, pero tinutuwid po namin ang maayos. At lahat naman po tayo nagkakamali. Basta't importante, alam natin pagkakamali, umaman sa pagkakamali, nagkakaroon ng pagbabago. Yes. Huwag natin pagpipilitan. At yung taong nagkakamali, dapat humihingi ng paumanhin. Lalo-lalo pag resource person, hindi po ino-insulto. Kahit sa Senado ka, kahit saan kung saan ka, walang ganun. Lalo-lalo disente. So, kami rin po nagkakamali kasi baka sabihin, pare-pareho lang naman kayo. Okay? Naintindihan mo yung ibig sabihin? Tama. Sigurado ka? Yes. O sige, okay na. With that said, dito sa ating programang Bagong Pambansang Sumbungan Bitag na nag-iisa, walang katapat, walang katulad. Susunod sa Pambansang Sumbungan, Bitag. Mga residente nag-aalala, bahay daw nila matitibag na dahil sa creek na lumalaki na. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Magbabalik ang Pambansang Sumbungan, Bitag. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. kinukompronta, Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niya akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag, Next Generation, walang katapat, walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang Pambansang Sumbungan, Bitag. Kami po ay mga residente ng Zone 2 at Imanao, Peñablanca, Cagayan Valley. Ang problema po namin ay makikita po sa likod natin yung creek. Yung creek po is masyado na siyang maluwang. Maliit lang po na daanan ng tubig dati. Pero yung nagpatayo, establishment na po dyan, mga subdivisions, mga boarding houses na malalaki, schools, provincial capital, lahat po ng mga waterways nila dito po dumadaan sa amin. Kaya kapag may mga ulan, sobrang lakas po ng daloy ng tubig, yun po yung nagiging sanhi na pagtibag ng lupa. Bawa na po kami ng resolution since 2002, almost 25 years na po na nirereklamo namin, pero hanggang ngayon po is wala pa rin action. Sana po ay matulungan niyo po kami, wala na po ang alam na pupuntahan ko, di kayo na lang po.
Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag. Okay, makakausap natin ngayon sa video call si Michael Alejo at kasama iba pang mga apektadong residente ng Peña Blanca. Okay, magandang umaga po sa inyo mga boss. Magandang umaga po, Sir Ben, lalong-lalo na po sa programa niyong Bitag. Okay, tayo po yung naka-live, boss, na galing kayo nasa Cagayan, Peña Blanca, Cagayan. Naka-live tayo ngayon sa IBC TV 13, CLTV 36. Sir, diretso na po tayo. Ano pong reklamo ninyo? Ano po yung nakikita ninyo rito na lumalabas na lumapit po kayo sa amin? Ano pong matutulong po namin sa inyo? Diretso na po. Bale, lumapit po kami, Sir Ben, para matulungan po kasi kami sa aming matagal ng problema kasi almost 25 years na po yung problema namin ng creek. Na yung creek po kasi, yung lugar po namin ay nagiging catch basin po ng mga waterways na nanggagaling sa iba't ibang infrastruktura sa paligid namin. Kaya yun po yung nagiging reason na kapag malakas po yung ulan, nagkakaroon po ng malakas na daloy ng tubig, nagkakaroon po ng erosion, sir, and then yung erosion po nagkakos lumalapit na po sa mga kabahayan dito sa amin. Okay, boss, ako'y tatanong na ako. Ano pong sinabi ng lokal na pamahalaan dyan po sa inyo, yung tanggapan po ng mayor, or ano pong may bumisita ba ng Menro na, or munisipyo man lang para silipin po? Kasi malaki pong problema ninyo, sa nakikita ko, ang creek po talaga, daluyan po ng tubig yan. Sa pag medyo malakas ang ulan, talagang maapektuhan po kayo kasi po pwede pong sabihin, danger zone po yung kinalalagyan po ninyo. Kung sa Metro Manila, may mga ganyang klaseng creek, pinalilikas agad yung mga residente kapag malakas ang ulan ng bagyo kasi hindi po natin alam kung kailan tataas. Kaya nakita ko parang may riprap atang ito, nakikita ko ngayon may riprap or yan, semento na yan para wag kainin, para yung maiwasan yung sinasabing pagguho ng lupa, erosion, ginawa nila yan. Kayo po ba'y nasa, dito po ba kayo nakatira malapit dito sa, sa may creek? Bali yung kabahayan dito, Sir Ben, is malapit na po talaga sa creek. Sa creek? And then, yung nakikita nyo po na na retaining wall po yan ay pagmamayari po ng school po yan, yung MCNP po. Retaining wall. Yes po. Okay, retaining wall or tabihin natin para riprap or whatever it is. Sige, ganito. Ano po bang sinabi ng munisipyo sa inyo? Binisita po ba kayo para tingnan ang kalagayan nyo? Para kayo sabihan kapag tumaas ang malakas ang ulan, posibleng tataas yan, kakainin yung lupa. Kasi ang creek po talaga, daluyan yan ng tubig eh. Hindi po natin alam kung minsan matutuyo, kung minsan wala. Kasi sa dapat ina-expect ko po, may sinabi po ba ang munisipyo sa inyo na patungkol dyan sa inyong kinalalagyan? May bunta po na galing Menro na to. Okay. Ano pong sinabi ng Menro sa inyo? Nawawala ata sa akin. Sige. So, ganito. Can you hear us? Medyo masama ang ano pong sinabi ng Menro sa inyo, boss? Chichapi. Bali yung namaraan. Okay, ganito na lang. Sige, babalikan po namin kayo sa telepono na lang kasi nahihirapan tayo sa. Siguro kausapin. Alam mo, Carl, ang bago lahat, ang creek po kasi or river yung talagang danger zone yan. Yes. Kahit saan kapalugar na kapag umuulan sa ilalim ng mga creek, tulay, pinaliligan. Siguro kausapin muna natin itong Menro bago kay Mayor. Sige, ikaw bahala dito sa Municipal Environmental sa Menro, Peña Blanca. Okay. Kausapin natin ngayon si Alex Sebaloca. Magandang umaga po sa inyo. Hello sir, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo, Sir Alex. Ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo sa IBC TV 13 at CLTV 36. Co-host po ako ni Sir Ben ngayong araw. Sir, ano pong masasagot ng ating Menro tungkol po sa mga complaints ng ilang mga residente dyan sa inyong lugar sa Peña Blanca, Cagayan, na kung saan malapit po sila sa isang creek at parang nahihirapan na daw sila at naging catch basin daw sila ng mga
tubig na nanggagaling sa mga infrastructures na nakapaligid sa kanila. Sir, ano pong usapan natin dyan? May naging investigation na ba ng ating Menro dyan or anything? Actually, sir, may sulat sila yung mga residente. In-address po nila sa EMB, and then copy furnish lang yung office namin. And then what we did is I took action and coordinating with EMB personnel to join me in the inspection of the area pertaining to the improper solid waste management. So, nung nagpunta kami, I coordinated with the barangay officials. The barangay officials joined me the inspection, and we found out that one of the issues presented by the households ay yung nag-scour na yung... Okay. yung Sir, lupa. okay. Sir, if I may, no, Doon sa alam na po building. natin yan, yung tungkol dun sa catch basin. Ngayon, sir, matanong ko lang, kailan po nakarating sa inyo yung reklamo na to? Actually, yung sulat nila, sir, is somewhat in the... Okay, sige po. Sir Ben, March, go ahead. March yung sulat. Okay, Sir Alex, si Ben Sibita, ganun. Sir, Yan ano po. pong in-advise ninyo sa mga residente, sir? Gusto ko maintindihan. It's no longer kung ano yung alam ninyo. Ano pong pinayo po ninyong action o hakbang na kinakailangan dahil tinatanaw ko po, danger zone po yung kinalalagyan itong mga nagre-reklamo sa atin. Hindi niyo po ba nakita yan? Danger zone po. Ang creek po ay considered danger zone. Lapit po yes sila. Yung po ba'y sinabi ninyo sa kanila, sir, na kung maaari, anong tingin nyo dyan? Sir, anong tingin nyo po dyan? Kung kayo po ay nasa Menro or... Actually, na-inform ko din po na since at risk po yung resident Okay. building So, nila. ano pong ngayon at risk po, sir? So, sorry po, sir, binibilisan lang natin kasi maliit na yung oras natin. So, alam naman para at risk. Ako ginamit ko danger zone po kapag malakas ang ulan. Delikado po sila dyan. Ang tanong ko, sir, ano pong rekomendasyon ninyo? Yun po. Oo. Ang recommendation po is, sabi ko po sa kanila is, to the barangay captain is, kailangan i-submit yung proposal in the construction. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Self-protection. Hindi po ba ninyo sinabi at risk po sila, danger zone po, hindi na po kung anong alam nyo, agaran po, na nalalagay po sila sa alanganin. Either sila po i-relocate sa tulong po ng lokal na pamahalaan because they're not supposed to be in that place, sir. Hindi ba nakita ko lapit eh? Hindi ba po, sir? Opo, sir. Bakit hindi niyo po sabihin na lang sa lokal na pamahalaan yung DIL, yung sinasabi po natin, DNR at saka DILG, magsama-sama, sila po at risk, hindi ba? So, bali, Sir Ben, actually, ang office po ng Menro ay used to conduct monitoring po dyan at clean up doon sa proper waste management. Okay, sir. Sir, sandali, ano? Yung waste management po, hindi pinag-uusapan, sir. Opo. Yung pong soil erosion, kapag malakas ang tubig, nalalagay po sila sa alanganin, sir. Wala pong pinag-uusapang basura. Ang pinag-uusapan po, dahil marami na mga building dyan, sila po'y nasa gilid mo ng creek, ano pong gagawin natin sa kanila? Yun nga po, na-suggest ko po sa kaya sa mayor niyo po i-suggest kaya, sir. Sir, sandali lang muna, sir. Babalikan po natin kay kausapin natin si Mayor. Okay. Sa linya ng telepono, si Mayor Marilyn Taguinod. Magandang umaga po, Mayor. Ma'am. Magandang umaga, sir. Okay. Ma'am, kami po'y malapit sa inyo. Ano pong solusyon po ninyo sa mga residente na nalalagay po sa alanganin? Danger po zone po yung kanang kinalalagyan. Ano pong inyong mapapayo, ma'am, at ma-advise sa inyong constituent, ma'am? Actually, sir, una, nagpapasalamat po ako kasi yung problema po namin dito sa bayan ng Peña Blanca nakarating po sa inyong tanggapan.
Kasi hopefully, with your help, sir, ma-address namin yung napakalaking problema po talaga. Kasi po, gustuhin man po namin, sir, na aksyonan. Pero hindi po kasi kaya ng pondo ng ating lokal na pamahalaan. Actually, hindi naman po kami nagpabaya dyan kung hindi humingi po kami ng tulong sa provincial government at sa DPWH. Pero dahil nga po siguro dahil dinatnan po ng problema about doon sa mga project na ganito, kung kaya yung mga flood control, kung kaya hindi po namin pa na-address hanggang ngayon yan, alam din po namin, pinarating din po namin yan sa opisina ng aming congressman. Dahil sila lang naman po ang pwedeng makakaya kasi ang estimate po kasi ng aming municipal engineer dyan nung pumunta sila doon sa area, abutin daw po kasi sir ng mga 200 to 300 million ang amount ng project. Ngayon, yung bayan po namin sir, limited po naman ang pondo namin doon sa aming 20% development fund. Hindi naman po namin pwedeng mag-allocate ng fund na hindi po buong amount ng project dahil hindi po namin kaya sir. Kaya nga po humihingi kami ng tulong sa ating national government, sa provincial government. Kaya nagpapasalamat po kami, sir, dahil nakarating po sa inyong tanggapan. Alam ko naman po na marami kayong natutulungan. So sana umaasa po kami na baka pwede pong pagtulong-tulungan po natin, sir, para mabigyang pansin po ng ating national government. Dahil sa tingin ko po sila lang naman ang may kakayahan din na gumawa ng mga ganitong kalaking project. Totoo po na talaga pong delikado na. Yun kasi sir, masyadong mabilis yung dahil nga doon sa volume siguro po ng tubig. Mabilis po na nag-i-erode yung mga ng treatment. Tama po kayo ma'am, yung erosion. Ma'am, ganito ako'y nalulungkot nang marinig ko po yung sinasabi ninyo na parang kinakailangan po talaga dapat tulungan, Nananawagan po kayo sa provincial government, hindi nyo po kayang pondo, sa DILG po yan, ng DPWH, patungkol po dyan sa mga ganyang klaseng yung congressman, si Congressman Lara, dapat po kasi yan, nakatingin po siya dyan para makita pong kalagayan. Pero ma'am, immediate lang po muna, alam ko siguro makakatulong tayo long term, but the quick, agaran po, anong gagawin natin po roon sa mga kawawa naman po mga residente, apektado po sila. Meron po ba kayong... Sir, pagka may masama po ang panahon, pinupuntahan po naman namin yan para sa ganun lumikas muna sila kasi yun lang po ang pwede namin naiisip na masamantalang solusyon para po hindi sila mapahamak, lalo na po pagka yung masama ang panahon. Talaga po kasing dyan lumalabas lahat ang tubig, sir. Yung po kasing barangay na yan, sir, dito, boundary po kasi yan ng Tuguegarao. Ay, okay. So, yung mga, dahil doon sa development po, napakarami, halos lahat ng establishmento po talaga. Diyan po kasi, yung dalawang party po na solusyonan na namin, sir. Yung doon sa may baba ng seminaryo, sila po kasi medyo sa baba na sila, sir. Sa baba na, catch basin. Alam niyo, Mayor, ako po nakikita ko po yung challenge, yung hamon po ninyo. Dalawa po kami ng aking anak na si Carl Bita. Gagawa po kami ng hakbang na kung ito yung nakikita na po namin yung kalagayan po ninyo. Pero meron po ba kayong, kung maaari lang po, paglalagyan pagsamantala? Kasi kung mananatili po sila, relocation po, na mailikas sila. Kasi una ma'am, ako po'y siguro alam naman po ng DNR, bawal po talaga ang mga residente malapit sa creek at hindi po pwedeng titlean yan. But then again, kung yan lang ang lugar nila dahil naghahanap buhay po sila, kinakailangan po nila mabuhay sa lugar na yun, matagal na po sila. Pagka naman po masama ang panahon, sir, talagang nire-relocate naman po namin Okay. yung mga Ayaw po nila ng permanent relocation na po para wag po sila ng pahamak while in the process para magawan po ng paraan ng national government, the provincial government, yung DPWH, malagyan po ng proper, Kasi, sir, dito po kasi sa lugar na ito, sir, medyo mataas na po kasi ang value ng lupa dyan. So, kung daan po namin, wala pong, buti kung papayag sila na medyo malayo siguro po ang location ng kung saan namin sila pwedeng mailipat. At saka yung po kasi mga bahayan, sir, bago pa po naging ganyan ang sitwasyon dyan, meron ng
mga bahay-bahay dyan na kung minsan meron pa nga mga illegal na settlers po dyan. Okay. Ma'am, naintindihan ko po, Mayor, ang inyong challenge. Iba po talaga pag ikay ina ng bayan. So, para mga anak po natin yan. Ma'am, ganito, hindi po natatapos dito. Gagawa po kami ng paraan at nakikinig po sa atin yung mga nandoon. Alam ko nagtataasan ng value ng properties dyan, so maapektuhan po sila. Pero first things first, maganda po narinig ninyo na kayo rin po kailangan nyo ng tulong sa pamamagitan ng programa namin, provincial government ninyo, lumapit na kayo sa DPWH. Kinakailan po siguro magkaroon ng public hearing po siguro, provincial, si Vice Governor makikinig, para gumawa sila ng parang public hearing muna, ma'am, anong gagawin sa mga residente riyan? Na 25 years na pala nandyan. Opo, umaasa po kami, sir, with your whole help, sir. Alam ko naman, marami na po kayong natutulungan. So sana po, pagtulong-tulungan nating ma-address at mabigyan po natin permanent solution ng problema na ito, sir. Handa po kami makipagtulungan, Mayor. Gagawin po namin. Siguro, hindi po natatapos dito. We'll be in touch with you, ma'am. Maraming salamat po, sir, Mayor. Ha? Okay. Opo. Okay, siguro balikan po natin yung mga yung mga residente kung po pwede natin mabalikan. Sino ba itong mga residente na pwede natin makausap? Si Michael Alejo. Si Michael Alejo ba to? Yes. Si yung residente, mga Mga complainant. Mike, nandiyan ka pa ba, Mike? Hello, Mike? Yes po, Sir Ben. Pasensya na po. Hello, Okay. sir. Okay. Mike, narinig mo ba kung anong sinabi ng mayor? Handa kami makipagtulungan. Medyo malaki ang problema nga ninyo, Pero, Mike, tawag dito. Balita ko, 25 years na ata kayo dyan sa lugar na yan. Tama? Bali, Yung Sir mga Ben, residente? hindi lang po 25 years dito na po kami sinilang, Sir Ben. Okay. So, Namatay na din po yung mga magulang namin na dito na po kami. ganito na lang, Mike, medyo, kung ako itatanungin ninyo, Mike, parang may mga batas kasi, siguro i-check nyo rin kahit i-Google search nyo, or yung sa kinalalagyan ninyo, malapit po kayo talaga sa creek. Kaya medyo nalalagay po kayo sa panganib or danger zone. Pag malakas ang ulan, babaha, maapektuhan po kayo dyan. At nakikita po natin na may mga struktura yan. Kapareho na tinatay sa video na yan, nakikita namin. Mabuti nga kamo, ordinary lang yan. Paano pag malakas ang ulan? Aapaw yan, aakyat yan. Danger zone talaga yan. Okay, ngayon, pag tumaas pa yan, kakain ng kakain, lalakit-lalaki, makakain ng lupa dyan. Kaya dapat nakatingin dyan yung ating DPWH, nakatingin din yung the provincial government, yung DNR, para gawan po nila na talagang yung dadaluyan, yung sesementohin na, parang hindi na kainin ng lupa. Kaya lang, yung space ng lupa sa creek, meron pong metro na ipinagbabawal po, hindi talaga pwedeng terhan yan, kaya lang, konsiderasyon ng pamahalaan, maapektuhan po talaga kayo. So ngayon, gagawa po tayo ng paraan pakisabi sa mga kasamahan ninyo. Pag-aaralan natin, hindi to agaran, pero nakaabot na po sa amin, gagawin po namin ang aming magagawa, abot na makakaya, ha? Yes. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa pagtiwala, Michael, ha? Thank you. Okay? Thank you, sir. Okay. Siguro kay ganito, siguro kausapin mo si Alex naman, kanina kausap natin, siguro narinig yung usapan, ikaw, Carl. Okay, Alex, nandiyan ka pa ba? Hello, Sir Ben. Yeah. Alex, ako yung co-host ni Sir Ben, si Carl. Sir Alex, ganito, nag-usap naman na si Sir Ben tsaka yung mismong mayor. So we'll do something about it, maidala yung problema ninyo dun sa provincial para mapag-usapan, magkaroon ng permanent solution. Or if not permanent solution, magkaroon din ng mabilisan din na tulong din sa kanila kahit paano para dyan. Okay, Alex? Opo. Alright. Sige. Sige, okay. Mabuti nga. Thank you po. Thank you. Sige, Maraming salamat. Okay, sige. Ganito po ang aming sinasabi. Ito po yung saysay ng aming programa na talagang sinisika po namin maabot kahit saan. Luzon, Visayas, Mindanao, basta't bahagi ng Pilipinas. Kahit na bang OFW po kayo, kung kailangan nyo po ng tulong, gagawa po kami na kami po'y maaabot. Malaking problema po nakikita natin ngayon doon sa Peñafrancia, sa Cagayan, na kinakailangan nakatingin din yung provincial government para tulungan yung nagmamakaawa at medyo nag-apila na mayor. Yes. Si mayor ngayon ng Peña Blanca, Cagayan, kung sino man yung gobernador ng Cagayan,
at yung kanyang vice governor at ang kanilang sangguniang panlalawigan, tingnan tong kalagayan na to dahil medyo nandyan yung development, nagmamahala na yung property values. Okay, nakita natin. At dahil dyan, hindi po natin masisising iba dyan, namatay na nga raw magulang nila, nakatira malapit dyan, 25 years ago, nagmamahala ng price ng property because nandoon yung development. Yes. So ngayon, ang sa atin lang, kung sakaling ito, anak to siguro ni General Aglipay, si Governor Edgar Aglipay, kung natatandaan ko, parang may si General Aglipay that time, kung ito nga, kinakailan makaabot sa kanya at ng Vice Governor to study carefully, what would they do? Ano naman ang gagawin ng DENR, hindi na sa waste management. Ito kailangan na ng DILG, DENR, and DPWH. Tatlong ahensya ng gobyerno sama-sama rito. Kasi ang DPWH, ang siyang gagawa ng sinasabing dadaluyan dyan tulad ng mga flood control. Yes. Okay? So ngayon, infrastrukturang kinakailangan dyan. Yung DILG sa ilalim ng gobernador, tutulong kasi ang gobernador sa ibaba niya yung mayor, titingnan ang kalagayan ng mga residente riyan kasi nagmamahala ng value ng properties. Kaya nakita mo, nandyan sa baba, pababa na sila. So ngayon, hindi lang po dyan, yung DNR must declare. Hindi naman pwedeng titlean. Must declare ano ba talagang kalagayan niyan? Will it be given to them or will isa ba i-relocate? Kasi kung pagtutrapan natin, 25 years na silang naninirahan dyan, Carl, abay, meron na sigurong part na nakikita ang DNR allowing them there and the LGU allowing them there as a resident. Kasi ngayon, where progress comes in, you see, nakikita mo, when movement, di ba? Where there's movement, there's progress. Yes. Or there's movement, where there's no movement, walang progress, patingin. Nag-uusbungan, balik natin yung aerial dyan. Ayan, nag-uusbungan, laki ng mga building dyan. Daluyin ng trick sa gilid. Kawawa rin yun sa gilid, ano? So, yung ibang mga subdivision, naman nalalakihan na, this is an issue, environmental issue, hindi na EMB. Hindi na Environmental Management Bureau. This is Department of Environment and Natural Resources. Anong kategory na yan? Di ba? Yabay ibinahagi na. So, concern na dyan. Dyan papasok ngayon yung DILG. Anong gagawin ngayon ng gobernador? Anong gagawin ngayon ng DNR? Yan ba'y, or ano pa ba? Ano naman gagawin ngayon ng Department of Public Works and Highways? Kung nakikinig man si Congressman Lara, ikaw Congressman Lara, nabitag ka na, so, ganda ng buhok mo. Okay yun. Paglaki ko, gagayahin kita. So, ngayon, ganito. Ang ganda rin ng salamin mo. Well, tawa-tawa ka lang. Nakikinig ka ba? Pinananawagan ka ng inyong Joseph, kinig ka. So, ngayon, 3. Susulat tayo sa Vice Governor. Okay, sa Governor to the Vice Governor. So, ngayon, para sa atin, gusto lang natin siguro dito si Vice Governor Manuel Mamba and then CC Capi. Si Gobernador muna, the CC copy kay Vice Governor para to attend to this and do siguro dyan sa public na yan, para silipin sa pakikipag-ugnayan ng DNR. Parang nangyari na ito doon sa Quirino na ginawa natin. So nagkaroon ng public hearing doon. So did that, siguro pati yung DPWH doon part na yun. Anong gagawin? Makakaabot din kay Vince to. Kawawa naman ng residente. 40 years, 20 years na. Pag all of a sudden, dahil nga nung na-push back siguro sila, parang barangay na rin yun. Pati barangay nga, nagrereklamo na sa atin eh. Apektado na sila eh. Parang naipit sila sa gitna. Ganun lang. So ito po yung saysay. Hindi pa po kami tapos dito. Patuloy po namin gagawin to. Medyo matrabaho ng konti. O ikaw, Carl, na nakikita mo ngayon. Yes, nakita natin, Sir Beno, it really has to be addressed either dun sa provincial and also national government. Kasi kung titignan natin, aside from relocation, kung sabihin natin relocation is not an option, then kinakailangan talaga ayusin yung struktura para maiwasan. Yung example na masasabi natin, Sir Ben, yung kagaya dito sa Marikina, nung araw, grabe yung baha dun sa kanilang lugar. Hindi naman pa pwede sabihin na lahat yung tao i-relocate dyan. So, yung ginawa nila, inayos yung struktura with the help of JICA, itong kanilang Japanese contractor and finance also by Japan, I think. And yun ang ginawa. Kaya na kahit pa paano, nabawas-bawasan ang pagbaba sa ilang parte ng Marikina. Ganun talaga. Siguro dahil
merong ano kayang ginagawa. Joseph Lara, kung anong ginagawa mo. Nabitag ka na 2025. Siguro this time bumawi ka. Okay? Okay, Carl. Alright, with that said, dyan na tayo magtatapos sa ating programa ngayong araw. Marami kayong nakitang iba't ibang klaseng sumbong dito sa pambansang sumbungan bitag. Walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata hindi ng lang publiko, ginagamit mo sila, nine-name drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Pambansang Sumbungan, Bitag.